Good evening po mga kapatid. Hindi po, kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, bagamat maulan po ngayong mga nakaraang araw. Halos buong linggo po tayong binagyo, inilan. Kamusta po kayo? Kung sakali pong kayo po ay magandang kalagayan, praise God, dahil alam po natin ang Diyos natin ay mabuti at siya po ang nagpapala at nag-iingat sa atin. Muli, ako po si Brother Glenn para pangunahan po ang ating online Bible study ngayong Friday. Kung last week po, kung last week naka-attend po tayo ng church anniversary nung Sunday. Alam ko po, ang bawat isa ay napuspos, na-bless, at na-renew po ang ating panampalataya sa Panginoon, lalo po tayong nagtumibay, humawak sa ng kanyang grasya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Muli po, magkapatuloy natin ating series about parables of Jesus at ating pong papatuloy ang pag-aaral nito, ang mga ibang parabola po na ang ating Panginoong Yesus na although matalinghaga po ang bawat parables na kanyang sinabi or shinare sa mga tao, sa mga apostol, sa mga disciples niya, at sa ibang kanyang mga tagasunod. Ating pong pag-aaralan, himayin po ang bawat salita ng Panginoon para po ating malaman kung ano ba ang kahulugan nito. Bago po tayo magsimula at tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na to, sa oras na to, na kami pinagkasama-sama mo. Pagamat online ito, Lord, pero alam namin na kami magkakasama sa presensya mo, Lord. Lord, ito pong pag-aaral namin ng salita ay tumimo sa aming puso, kami matuto. Di lang namin ito marinig, kundi ito yung matutunan namin. Kami lumago sa pananampalataya. Nang sa ganun, Lord, makita sa amin ang bunga ang aming sinasampalataya ng Diyos na buhay. Kundi na nag-iisang Diyos, hari na aming buhay na si Jesus. Samahan mo po ako bilang mag-lead ngayong Bible study namin. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Holy Spirit, guide niyo po ang mga sabihin, share na words. Ito yung manggaling lamang sa iyo, Lord. Kayo po ang manguna sa oras na to. Just let me pray. Amen. Muli po, kung iba po kayo, ngayon pa lang po kayo nakapanood ng aming online Bible study, pwede niyo pong i-recap, i-recall yung mga previous episode, previous live stream po namin na in-upload sa Life page. Meron po tayong series nun, nasimulan po to last week pa, every Wednesday and Friday. Ngayon po, ating pag-aaralan ay isa pang parable na shinare ni Jesus sa mga, ang background po nitong parable na to is, ang audience niya po is mga Pariseo sa Sadducees po ng panahon na yun. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan is the parable of the two sons. Matunghayan po natin ang ating parable na to sa Matthew 21:28 to 32. Kung wala po kayong Bible sa tabi nyo, pwede nyo po munang kunin at ating pong buksan, basahin po natin. Ito po sinasabi sa scripture. But what do you think about this? A man with two sons told the older boy, "Son, go out and work in the vineyard today." The son answered, No, I won't go." But later he changed his mind and went away. Anyway, then the father told the another son, "You go." And he said, Yes, sir, I will." But he didn't go. "Which of the two obeyed his father?" They replied, "The first."
Then Jesus explained this meaning. I tell you the truth, corrupt tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you do. For John the Baptist came and showed you the right way to live, but you didn't believe him, while tax collectors and prostitutes did. And even when you saw this happening, you refused to believe him and repent of your sins. Yun, doon po sa atin nabasa, bali version po yun ng NLT. Marahil iba po yung version ng Bible nyo, pero yung NLT po kasi mas mababa pong salin na English siya, English version. So, yun nga po, doon po, ang senaryo po nito is kausap po ni Jesus, yung mga Pharisee. Bali yung parable po na to is para sa kanila. Kanya pong itinuturo or tinutuwid yung mga Pharisee sa kanilang pananampalataya, about sa kanilang pananampalataya. So, ating pong himayin or ating pag-aralan po yung tinuturo ni Jesus sa atin. Ito po yung sa verse 28. Yung bali pangalawang kausap po ni Jesus yung mga Pharisee dito. Ito po yung sabi niya. But what do you think about this? Parang hinahayaan po ni Jesus na ma-engage yung kanyang audience or yung mga listener niya. Sasabihin niya. Kaya sa kanyang parable na to, binigyan niya ng emphasis na ano sa tingin niyo yung ano sa palagay niyo ito? Ito yung parang sabi niya. Yun nga. Ito yung himayin natin. What the Father asked. The Father asked the Son to work. Yun po yung una. Yung makita niyo po sa verse 28. Balik po natin sa verse 28. Ayan. A man with two sons told the older boy, son, go out and work. Yun po sinabi niya. Yung father. Yun po yung inask niya. Tapos, yung pangalawa po, sinabi po in the fifth term, the father asked the son to work today. Sabi po nung father is, hindi po bukas magtatrabaho, hindi ngayon, today. Today po yung word na binanggit niya. Then, isa po dun is, the father asked the son to work in my vineyard. Sabi po vineyard is itong parang bukirin or kanyang pag-aari ng lupa na sa panahon po kasi noon, vineyard is marahil pananim na ubas at yun po yung naging description or paghahambing na ating Panginoon sa isang pagtatrabaho ng araw is yung isang ama, siyempre po, obligasyon po ng time po na yun, obligasyon po ng isang anak na tumulong sa kanyang ama, father. Tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. Kaya po nung lumapit yung ama, bali dalawa po yung anak niya, ang naging approach po ng father is individually po niya in-approach yung kanyang anak na dalawa. Hindi po sabay kinausap, kundi individual po niyang kinausap. Una po niyang kinausap is yung mas matanda. Yung mas matanda. Ang una pong sinabi ng father is to work. Ask them to work. Hindi po ang work po is hindi siya ang definition po ng work is magtrabaho, parang seryosong pagtatrabaho. Hindi po iba po yung work sa play. Alam niyo naman po yun, di ba? Iba po yung work sa play. Ang inas po dito ng father is work, hindi po mag-play. Ginamit po yung work is to parang maging seryoso. Kasi alam naman natin ang pagtatrabaho natin, tayo po bilang isang empleyado, ginagawa natin seryoso tayong magtatrabaho sa ating amo, sa ating sa owner, sa company. Hindi tayo doon nagtatrabaho bilang para maglaro lang, kundi nagtatrabaho tayo para sa purpose is para kumita.
ayun, yun po yung naging hamping nung comparison po ni Jesus sa kanyang parable na yung isang ama na may mag-aari ng isang vineyard is ito sa kanyang anak na magtrabaho. At ano po yung naging sunod na the father asked the son to work, to participate together in the family business. It is to work, not to play. Yung pinasabi ko. Dito po, ginawa pong parable po ni Jesus to is parang kinompare niya po yung isang tao or isang mananampalataya. Bali, yung tinutukoy po dito ng dalawang sons is yung dalawang mananampalataya nung panahon ni Jesus. Yung unang po, ito po yung minuto sa kanya is to participate in family business. Then the father asked the son to work today, not in some distant time. Hindi po hiniling ng father na anak magtrabaho ka sa susunod na linggo. Hindi naman po sinabi niya. Sinabi niya po is today. Today po. Gaya po ng utos na ating Panginoon, at tayo po ay natanong niya, anak, pwede ka bang magtrabaho sa akin? Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi today ngayon. Ngayon kita kailangan, anak. Then the father asked the son to work in my vineyard. It belonged to the father, so it should have mattered to the son. So, yun po, pinagwo-work po ng father niya, yung kanyang anak, sa kanyang vineyard. Na yun po yung pag-aari ng father. So, yun po, yung parable po na to, makita po natin, yung in-explain po dito is, yung father is ito yung si God, ang ating Panginoong Jesus, siya yun. Tapos tayo po yung son. Tayo po yung son. Dalawa pong klase ng son. Dalawang klase po yung son. Ngayon. So, inuutosan niya po tayo or sinasabihan niya po tayo na mag-work dito po sa verse 28 natin. Son, go out and work in my vineyard today. Yan po yung hinihiling ng ama sa anak. Pero ano po yung naging sagot, naging response po ng anak. Tignan po natin yung naging response. What did the first son do? Yeah. A man with two sons son, go out in the work and vineyard today. The son answered, no, I won't go. But later, he changed his mind and went anyway. Una pong sagot ng anak is no. No daw po. Marahil po, siya po tayo sa mga ganyan. Kung sa parable po na to, marahil tayo po yung tinutukoy ni Jesus. Tayo po bilang mananampalataya or bilang anak niya, son, bilang anak niya po, no. Kasi alam naman natin na tayong lahat ay anak ng Diyos. Pero sabi niya dito, no, I won't go. Yung po unang reply nung anak. The first son refused to work for his father. He didn't want to bend to the father's will. Yet, later, he regretted it and went. He spoke wrong, but did right. Ito po yung nangyari. Bali, nung nangaral po, marahil ganito po yung parable ni Jesus. I-interpret po natin sa kasalukuyang nangyari ngayon. Marahil nung time, ito po yung time na yung anak na to is inutusan siya or nangusap ang Panginoon sa kanya na anak, at tinatawag siya na go out and work in my vineyard today. Unang response po ng anak is no. No po. So, alam naman natin na hindi yun yung tamang sagot or hindi yun yung tamang reply.
dun sa request ni God sa atin na no. No, I won't go. So, parang hindi po yung son na to, or yung tayo tinutukoy dito, hindi po natin gusto yung will ng Panginoon na matupad sa atin, or mapangyari sa buhay natin. Pero later on, sabi ba natin, yet later he regret it. Parang nung later part na pag-isip-isip niya na mali pala ang pagsasalita ko ng no, hindi pala dapat. At nung na-regret siya or nagsisi siya, sumunod siya. In the long run, yung output niya sa dulo is sumunod pa rin siya. Even though nung una, spoke wrong. At first, he spoke wrong, but did right. Sa ending po, tinama pa rin niya po. Ito po yung unang son, yung first son. Ito naman po yung response ng second son. What did the second son do? Then the father told the other son, "You go." And he said, "Yes, sir, I will." But he didn't go. Po. Bali nga po na nabanggit kanina is hindi po sabay na kinausap ng Panginoon or nung ama yung dalawang anak, kundi separate niya in-approach at tinawag. So, para napakita po dito natin Panginoon na individually tinatawag niya tayo. Kung ikaw man yung belong dun sa unang anak or ikaw yung nag-represent sa pangalawang anak, yun po, ganun po. Tayo po, personally, inaakay or tinatawag po tayo ng Panginoon, kung ano po yung calling natin sa buhay or calling ni Jesus ng Panginoon sa buhay natin, tinatawag niya po tayo individually. Yung una po, gaya ng napag-aral natin, yung una, nag-no siya. Pero eventually sumunod din. Ito naman po, nag-yes siya, initially nag-yes siya, but he didn't go. The second son answered yes. "Yes, sir, I will." Second son said the right thing. So, tama po yung pagkakasabi niya kasi initially, nung pagkatawag sa kanya, pagkautos sa kanya, yes daw. And he said it with respect. Mapapansin mo, with respect kasi may sir. Nung time na yun, marahil din yung sa bilang response ng anak sa kanyang ama, "Yes, sir." Parang, opo, sunod po ako. But, nung pagkasabi niya na yun, after nung i-apply niya na dapat or i-implement niya na yung kanyang response, but he did not do what he said he would. So, parang pangako pong napako. Parang pong ganun. Sinabi mo na susunod ka, pero hindi naman pala. So, ito po yung tayong ng ni Jesus dun sa mga kanyang audience, sa mga Pharisees, Sadducees. Which of the two did the will of his father? Ano po sa dalawa yung sumunod or gumawa ng will ng Panginoon? Ngayon, malinaw po, the point of this parable is clear. What matters is living for God, not saying the right words. The religious leaders were good at talking righteous talk, but their stubborn, unrepentant heart showed that repentant sinners would enter the kingdom before them. Po. Bali, malinaw po na binabanggit ng ating Panginoon, kumbaga, pinapatamaan niya yung mga Pharisees noon, yung mga religious leaders noong time na yun, na sila yung second son dito, kung makapansin nyo, na yes sila ng yes, yes sir, I will. Pero hindi naman nila ginawa. Unlikely dun sa mga sinners, sa unang son, yung older son, yung tinutukoy dun sa ating parable, na yun yung mga sinners nga, na even though nag-no sila noong una, pero at the end, nag-follow pa rin sila. Yun daw yung papasok. Repentant sinners would enter the kingdom before them.
So, nagrepent po sila. Ang naging susi po para makapasok sila sa Kingdom of God is nagrepent po yung mga sinners. Alam naman natin, guilty tayo. Lahat naman tayo nagkasala. Para maging tayo yung unang son, although sinners tayo, wala tayong ligtas doon, hindi tayo ligtas sa kasalanan. Ang kailangan natin is magrepent, magsisi na, ay, dapat pala sumunod ako sa Panginoon, sabi niya. Yun yung gusto ni God sa atin, ni Jesus sa atin. Mag-turn back tayo sa Kanya. Although, nung tinatawag niya tayo, lumis tayo sa linya, sa Kanyang daan. Pero, yung kingdom ni God is open sa lahat ng sinners, basta magrepent lang, para tayo makapasok sa Kanya. Ngayon, yung mga religious leaders nito is, sila po yung, yes, ang gaganda po nung sinasabi nila or yung panahon po na yun, marahil yung describe po ni Jesus kasi nung time na yun, yung mga religious leaders, siguro, mag-pray sila, malalakas, continuous, yung Bible, yung Law of Moses, kamsalan nila, bawat ino-obey nila, siguro sinusunod nila. Pero, deep inside, nung sa kanila, hindi sila naniniwala sa Panginoon, kay Jesus. So, yun po yung tinuturo ni Jesus sa kanila. Ito, sometimes we are the second son. Saan tayo ito eh? We admit that the word of God is true. Totoo to. Lahat naman, pag nakikinig tayo ng sa Sunday, pag nagtuturo si Pastora at iba pang ating mga pastors, we admit that the word of God is true. Tama yan. We intend to get serious about it someday. Parang, sige, parang meron tayong intention na maging seryoso next week, ganito. Maglilingkod na ako. We talk about doing the Father's work. Marahil, sinasabi natin to, binabanggit natin to. Yung mga ginawa ng Panginoon. We keep up the external appearance of religion, but their hearts is not right with God. Ngayon, marahil sa church, kung mag-worship tayo, nakatas tayong kamay, pikit pa, lumuluha pa minsan, tapos lagi tayo nag-response ng Amen, Hallelujah, Praise the Lord. Lahat ng magandang salita, marahil externally, ganyan tayo. But, yung puso natin is nakalayo naman kay God. We think that words and promises are enough. Parang, sige, salita, marinig lang ni pastor na nag-amen ako or makita lang ng mga leaders na nag-worship ako. Siguro naman, okay na sa kanila yun or okay na kay God yun. Hindi po siya ganun. At minsan po, ganun po tayo. Parang externally lang tayo. Pero deep inside, malayo yung buhay natin sa Panginoon. Yan po yung tulad ng Panginoon, yung pangalawang son niya, yung second son, sa parable, sa mga Pharisee, sa mga religious leaders na time niya is para ma-hypocrite po sila. Hypocrite po sila na sa labas lang, dasal na dasal, pero deep inside, malayo ang kalooban ng Panginoon ginagawa. So, itong sa James 1:22, sabi po dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Again, sabi nga po, ang pananampalataya po natin, yung faith natin, comes from hearing. Hearing ng word, yan po sa Bible study, sa Sunday service, sa mga iba pong mga platform pa na nakakapanig tayo ng salita ng Diyos. Yung faith po, kung lack of faith po tayo, ang sabi po, parang minarin po ako narinig na nag-preach dati, sabi po, lack of faith is faith problem is a hearing problem. Yun po yung sabi niya.
faith problem is a hearing problem. Ba't niya po nabanggit yun? Kasi ang faith daw po, sisimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa continuously na nakikinig tayo, hanggang sa tumimo sa puso natin, unti-unti po, nag-grow po yung faith natin kay God. Eventually po, yung faith na to, hindi po hahayaan yung faith natin kapag yung faith natin nilaan natin sa Panginoon, kay Jesus, kay God. Hindi po, maaaring hindi po ito mamunga. Ano po yung mamunga? Mamunga po siya ng good works. Eventually, mag-obey tayo sa sinasabi ng Panginoon, love your enemies, honor your father and your mother. At susunod po yun, lahat po ng mga gandang traits or values po ni Jesus, eventually, magiging masusunod po natin siya. Hanggang napatuloy lang po tayo yung faith natin, nag-grow, yung pakikinig po natin ng salita niya is continuous po. Parang binubugbog po natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. Parang ganito po. Kunwari, meron po isang halaman or isang puno na tinanim. Tayo po yung puno na yung tinanim po tayo. Saan po tayo tinanim? Sa matamang lupa. Yun po yung si God. Yun po si God, yung matamang lupa na yun. So, matamang lupa, tinanim po natin yung isang halaman, isang puno sa matamang lupa. Eventually, tapos, yung Word of God, lagi po tayo nakikinig. So, dinidilig dinidiligan po yung halaman or yung puno is, yun po yung word, nag-represent ng Word of God. Kung continuously po tayo dinidiligan, inaalagaan, lalaki po yung puno na yun. Eventually, hindi po mamunga yun. Hindi po mamunga ng maganda kung puno man to ng mansanas, ang bubunga natin ay isang mansanas, maraming mansanas. Yun po yung prutas, good works po natin yun. So, sabi po dun sa last verse, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So, sa pakikinig po natin, mag-grow po yung faith natin. Eventually, hindi po papayag ang Holy Spirit or kilos po ang Holy Spirit sa buhay natin. At gagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Good works follows po. So, yun po. Gaya po ng unang son, yung unang nabanggit sa parable, yung older son, na bagamat una nang tayo, nag-know tayo sa will ni God, yan, tinawag po tayo. Sabi natin, no, hindi ako dyan, hindi ako naniniwala dyan. Eventually, nag-regret tayo. Nagsisi tayo sa ating kasalanan, nagsisi tayo na nag-know tayo. At sumunod tayo sa salita niya. So, yun. Eventually, yung paglilisan natin, we put it into actions. Doon po mamamanifest yung, kasi sa actions po natin, doon po mamamanifest yung kung gaano kalalim o gaano gaano tayo nag-grow yung faith natin. Sa works po, nagmamanifest po yun sa works natin. So, yun. Sana po, yung bilang tayong Kristiyano, huwag po tayong maging katulad ng pangalawang anak, yung second son, na yes lang ng yes, puro magandang salita lang, pero hanggang doon lang, external lang yung kanilang appearance sa tao o sa Panginoon, pero yung puso nila malayo. Yung unang son na bagamat sinners, nag-known initially, pero eventually nag-regret siya, sumunod siya. Yun po yung mas papasok sa kingdom of God. Sana po maging ganun tayo sa bilang Kristiyano. Lahat naman po ay ina-accept ni God. Hindi man po huli ang lahat. Lahat po tayo nagkasala. At lahat po tayo may chance na magsisi at lumapit sa Kanya, at siya lang po ang tanging makakapagligtas sa atin.
kanyang saving grace lang ang makakapagligtas sa atin. Bali, para po tayo masave is yung grace niya na binigay sa atin na libre ay kailangan pa natin magsampalataya. Kailangan lang po natin ng faith, samahan ng faith. Yun lang po yung natin participation sa salvation, yung faith. Hindi po good works. Hindi po para po tayo masave is mag-good works muna tayo bago tayo masave, hindi po ganun. Yung salvation po is ang participation po ni God doon is yung grace na bigay niya, yung grace po na undeserving tayo pero bigay niya pa rin. Tayo lang po ang participation lang po natin doon sa salvation is manampalataya lang, yun lang po na finish na done deal na finish na din sa cross yung lahat na ating kasalanan. Doon maniwala lang tayo sa gano'n. Maniwala lang tayo yung faith natin at tayo masisave. Yun po. Sana po marami po kayong natutunan ating pagbabasa ng parable of the two sons. Sana po marami po tayong natutunan at po'y tumimo sa ating puso para tayo po'y lumago bilang Kristiyano magpatuloy po tayo sa Panginoon. Muli po, bago po tayo magtapos, samahan niyo po ako sa isang magsimba. Lord, salamat po sa iyong salita na aming natutunan ngayong gabi. Nawa, kami man nung una ay nag-know sa will mo. Ito na po yung oras, ito na po yung araw, ito na po yung gabi na to na kami ay susunod sa iyo. Lord, naniniwala kami na hindi pa uli yung lahat, na pag kami nagsisi at bumalik sa iyo, manataya sa iyo, Lord, alam namin na kami ay yung i-accept ulit, Lord, at yung faith namin mag-grow sa iyo at ito'y magbubuwa ng mga magagandang gawa kami maging Christ-like attitude, magkaroon kami ng Christ attitude para bilang yung tagasunod. Salamat po. Muli kami nagpapasalamat sa iyong salita. Just we pray. Amen. Ayun po, muli. Maraming salamat po muli. God bless po.